Pero ewan ko ba't naguhugas kamay sila at ngayon sinasabing wala kaming ganyang ginawang agreement. Dahil gusto nilang pasamain ang imahe ng dating Presidente Duterte. Ang galing talaga ng aking confidential informant. Itong launcher na ito, nasa Cagayan ba yan o saan bang banda? Well, sabi ni ito naman Marites. Ang sabi ni Marites, nasa Lawag daw. Well, yun na nga lang. Talagang kapag nagkagera at tinarget ang missile launcher, ang unang tatargetin, Lawag. Ano ngayon, Mr. President? Kung ayaw nilang aminin itong new model at gusto nyo talaga magkagulo, Pilipinas talaga ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng hidwaan at mapalala ang hidwaan. Dahil, at least, kung talaga namang ako, I have no doubts. Nandyan talaga yung agreement na yan. Hindi para pasukin yan ng Westcom chief na wala siyang otoridad, no? Please lang. General yan, no? Hindi naman gagawa yan na magdidesisyon na siya lang dahil alam niyang napakainit ng issue ng Pilipinas at China at ng West Philippine Sea, no? Sentido komun yan. Hindi yan gagalaw na parang siyang presidente. Alam mo naman, sundalo, sumusunod lang po yan. Siya pa ay general. Pero hindi yan nagdidesisyon ng kanyang sarili. No? Ayan po ang transcript. Bakit nyo sasabihin sinungaling, walang ganyang agreement? Ano bang gusto nyo mangyari? Na tuluyang magbombahan tayo? Tuluyang mukhang kawawa yung mga Pilipino natin na binobomba? Pero ang tingin ko, motibasyon. Kasi nga, kung aaminin nila itong new model, pareho din naman yan dun sa mga pinasok na kasunduan. Hindi lang ni Presidente Duterte, pati pa ni Presidente Aquino. Ano ba itong missile launcher na linagay dito sa Pilipinas? Yan po ang larawan. Okay? Nakikita nyo po yan na mobile yan. Ibig sabihin, pwede rin niyang isakay sa barko. Anong range niya? Well, kaya po niya mag-launch ng missiles at pwedeng nuclear missiles yan, no? 500 kilometers to 1,800 kilometers. So kaya po niyang targetin from land ang China. Yung mga southern part, yung Xiamen at saka Guangdong. Pero pag sinakay po yan sa barko, kaya rin niyang targetin ang Russia. Alam nyo ba na yung mga missiles na linolaunch dito ng mga missile launcher neto, nagkaroon pala ng kasunduan ng Amerika at ang Russia na hindi sila magdi-deploy ng ganyang missile launcher dahil yan ay banta sa seguridad at yan ay banta sa isa't isa ng Russia at ng China. At kaya sila nagkaroon ng ganyang kasunduan. Yung panahon pala ng Cuban Missile Crisis, yung tinatawag na invasion of the pigs, na kamuntik na talaga tayo magkaroon ng nuclear war, yan pala yung na-trigger kasi yung Russia nag-deploy ng ganitong launcher. Doon sa, hindi ko maalala kung saan nila dineploy yan, kundi sa Cuba ata, no? Sa Cuba mismo, no? Na kayang makarating yung mga missiles nila sa Amerika. Yan yung nag-trigger na kamuntik ng nuclear war ng panahon ni John F. Kennedy sa Amerika, yung invasion of the pigs. At dahil nga dyan, nagkaroon sila kasunduan, hindi tayo magdi-deploy ng ganyang missile launcher. Abay, kita nyo, walang kamuwang-muwang tayo, naririto na sa Pilipinas. So natural, anong unang-unang tatargetin ng mga Chino kapag nagkaroon ng putukan sa gera ng Amerika at saka ng China, siyempre kung nasaan yung missile launcher na yan. Dahil kaya niyang targetin ang mga syudad ng China. Dahil ang Xiamen naman at ang Guangdong is within 1,800 kilometers. At kapag sinakayan sa barko, pati Russia kaya niyang targetin. Hindi ko akalain na nagkaroon talaga ng kasunduan. Pero lumabas ang Amerika sa ganyang kasunduan. Kaya nag-deploy siya ngayon ng ganyang missile launcher. Ang nakakatawa, siyempre, dahil sa napaka-controversial niyang missile launcher na yan, walang ibang bansa na pumapayag na mag-deploy ng ganyang missile launcher sa kanilang teritoryo except ang bagong Pilipinas. Mantakin mo yan. Yung mundo talagang no. Dahil automatic automatic magnet pag-atake, pag may ganyan ka missile launcher. Only the Philippines agreed to it. Kaya nga ngayon, ang tingin nila, ito'y banta hindi lamang sa seguridad ng China, banta rin to sa seguridad ng ASEAN. Kasi kahit sino ngayon, pwedeng targetin ng Amerika sa ASEAN pag hindi sumunod sa gusto niya. At siyempre, banta din sa Russia. Sa katunayan, nagsalita ang mga Ruso. May artikulo. Akala nyo ba China lang ang nagrereklamo na dahil po pwede silang targetin ng missile launchers na yan? Pati Russia, dahil kamuntik nang magka-nuclear war. Naintindihan nyo ba? Kamuntik na nagkaroon ng nuclear war dyan sa Cuba. Doon sa
Cuban Missile Crisis ng Invasion of the Pigs. At nagsalita ang mga Ruso na talagang ang pagdedeploy ng missile launcher neto ay banta sa stabilidad ng buong mundo. And yet, dito sa Pilipinas, ang balita lang, nag-deploy, tapos na. Hindi naman pinaliwanag ng media sa atin kung anong significance yan. No? Yan. Kung mapapalaki mo yung quote ng Russian diplomat, no? Ayan, no? The deployment of American intermediate-range missiles in the Philippines is another blow to global stability. Yan ay sinabi ng hindi pa ng Russian ambassador sa Pilipinas, ha? Russian ambassador to Washington, Anatoly Antonov. Hindi yan nabalita dito sa Pilipinas. Ano na ginagawa na ating mainstream media pagkatapos kong ialay ang buhay ko sa pagpoprotekta, pagtataguyod ng malayang pananalita at pamamahayag. Hindi nalathala ito, mantakin mo. Russian ambassador to Washington ang nagbanta dito sa deployment na nangyari dito sa Pilipinas. Ang galing talaga ng aking confidential informant. Itong launcher na ito, nasa Cagayan ba yan o saan bang banda? Well, sabi ni ito naman Marites. Ang sabi ni Marites, nasa Lawag daw. Yun na nga lang. Talagang kapag nagkagera at tinarget ang missile launcher, ang unang tatargetin, Lawag. Ano ngayon, Mr. President? Goodbye to your beautiful house in Lawag. Ang tanong, masusundan pa ba yan ang pagpapadala dito? Well, nandiyan na eh. Ang mere presence, yun nga, kaya sabi ng Russian ambassador to Washington, is a threat to stability. Kasi syempre, magkakaroon na ng arms race yan. Dahil nag-deploy sa Pilipinas, magde-deploy na rin sila. Saan? Sa Laos, sa Cambodia, saan pa? Sa Myanmar. Di ba? Ngayon, tutukan tayo ng tutukan. Ano mangyayari ngayon dyan? So, hindi lang siya banta sa China, sa Russia, kundi banta rin sa ASEAN. So, magkakaroon ng regional arms race. Dahil sa deployment nitong missile launcher ng intermediate range missiles. At saka, mga kaibigan, bawal po ang nuclear weapon sa Pilipinas. Nasa saligang batas yan. At meron ding tratado sa mga ASEAN countries na bawal ang nuclear weapons. And yet, narariyan yan. Hindi naman conventional missiles ang linalaunch niyan. Diba? Kaya lang palang kung mapapansin ninyo, kinarga lang sa aeroplano. Oo nga. Kaya yung i-deploy kahit Kaya pwede i-deploy yan. Kaya ilalagay lang yan sa barko. Hindi pa kailangan malaking barko dahil mobile nga siya. Hindi naman yan. Kaya nga po talaga, ayan na, kinaladkad na tayo sa gera. Pati At Russia, dapat, masigurado natin sa pagkakaladkad sa gera, nasa tamang pag-iisip. Baka mamaya, ayan na ang launcher ng intermediate range missiles. Yung pala, pulburo ng dahilan. Kaya tayo naririto. Kayo talaga, Kaya kayo nawawalan ng prangkisa, ayan. Pero ang tanong ko dyan, attorney, bakit natin kailangan ng ganyan na missile? Bakit natin kailangan sanayin yung ating mga sundalo din sa ganyan? Hindi ko nga maintindihan Dahil sa katagal-tagal natin pagsasama sa China, wala naman tayong hidwaan sa kanila. Ewan ko bakit kinakailangan maglagay tayo ng intermediate range missiles. Bakit gagamitin yan sa NPA? Overkill yung masyado. Yes, gamitin yan sa NPA. Sana. Gamitin kasi nila yan. ang meron tayong problema existing internal talaga. Baka ma-target yan, mga infrastruktura dyan sa batasan. Huwag naman, maraming madadamay. Oo nga, pag NPA yan. Okay. Ang galing mo talaga, Admar. Masyado namang overkill Sabihin mo sa akin kung gusto mo mapabenta mo. Hindi, kasi bakit tayo halimbawa, yun na lang yung weapons of mass destruction ng mga training. Meron din daw tayo nun Sabi ko, kailangan ba natin ito sa kasalukuyan na ang tao ay nagrereklamo sa inflation? Kailangan natin ng ganitong uri ng paghahanda? Kaya nga nakakalungkot. Habang lahat ng tao, lahat ng eksperto ay nagsasabi na dapat tutukan niya itong walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inaatupag natin mga missile launchers at paggegera, di ba? Ay nako, kailan ba matatapos yung balikatan na yan? Tapos na ba? Huy nung minsan ako'y naimbita dahil hindi ko naman kaya magbayad doon sa isang posh hotel dyan sa BGC. Hindi ko talaga kaya yon. Talaga ako, libre lang ang aking kaya. No? Kaya pag hindi nyo ako linibre, hindi ako nakakakain sa labas ng aking mga co-anchors. No? Pero pati dyan sa BGC na posh hotel, puro Amerikanong sundalo na. Dati, pag nagpupunta ako ng Pampanga dahil may bista ako doon at nagkakapi sa Marriott, nag-advertise tayo, walang bayad. At yung mga Amerikanong hotel chains,
yun talaga puro sundalo. At sa sarap ng buhay ng mga Amerikanong sundalo. No? Ang kanilang kampo, dahil wala lang military camp sa Pilipinas, mga American hotels. Pero alam mo, pati itong posh hotel na ito, na hindi pag-aari ng mga Amerikano, nandoon na rin. Diyan sa BGC. Parang turista, attorney. Kaya lang, mga naka-uniforme. Uniforme. Hanggang ngayong araw na Hindi lang man pala. lang sila nagpapanggap, ha? Hanggang ngayong araw na lang. Hanggang ngayong araw na lang. Balikatan. Ayan. Well, whether or not there's balikatan, nandiyan naman ang mga base militar nila dahil sa EDCA. So kaya tuloy-tuloy po rin ang kita ng mga hotels. Kaya pala maraming mga Amerikanong hotel. Kasi sa kanilang batas, as much as possible, dapat titira rin sila doon sa mga hotel na pag-aari ng mga Amerikano. Pero dapat ang mensahe natin, attorney, sa ating pamahalaan, lalo na sa Marcos administration, dapat hindi ito payagan. Ito Well, mga ganito. Hindi dapat tayo kinakaladkad sa gera. Oo. Dahil hindi ko talaga maintindihan kung anong interest natin pagkagera. Meron pa talagang tao na hindi nasa impluensya ng pulburo na gusto magkagera. Ang feeling ko talaga, wala lang sa tamang pag-iisip ang gusto magkagera. Talagang lahat dapat papasok sa mapayapang usapin. Pero pag pumasok sa usapin para magdulot ng kapayapaan, that is not true. That is deep throat. That is war-tapping. O, di ba? Ako, Maintindihan. attorney, kung akong tatanungin, gusto ko yung gera kontra kahirapan. Oo nga yun. Dapat ganun Ang na. galing na naman talaga. Gera kontra. Wala naman masyadong pagkakaibahan doon sa kasunduan na ipinasok dati ng mga naunang presidente. At ang unang-unang presidente na alam natin pumasok dyan ay si Noynoy Aquino. Kaya lang, siyempre, ayaw ng mga tinatawag na lang nating mga hawks, no? O yung mga gusto talaga makipaggera sa China, itong arrangement na ito. Dahil ito'y magdudulot ng, more or less, relative kapayapaan sa atin. No? Ano bang nakasaad dyan sa agreement na yan? Well, halos pareho rin naman. No? Unang-una na 1+1. Isang barko lang at isang Chinese vessel ang pupunta doon sa Sierra Madre kapag magde-deliver ng supply. Pangalawa ay limitado lang ito sa tubig at sa pagkain at walang repair materials. At meron lang hindi naman paalam kundi notification na 2 days na pupunta doon sa Ayungin. No? At kaya naman ito ipinasok, alam mo kung ako'y pilyo, sasabihin ko yung kapareho na sinabi nila tungkol sa gentleman's agreement. Na ito ipagbebenta sa soberenya, ito ipagbebenta sa sovereign rights. Pero dahil matapos ko mapag-aralan, halos kapareho din naman ng status quo agreement yan. Ang aking konklusyon, ito'y kabahagi ng isang continuing effort para nga ma-manage yung hindi pa natin nare-resolbang agawan sa teritoryo. No? Now, meron po kasi tayong kasunduan na parang yung DOC na tinatawag na, parang Code of Conduct na nauna na. No? At meron dong Section 5 na ang sinasabi po dyan sa DOC na yan ay hindi dapat magkaroon ng mga infrastruktura sa mga reefs na pinag-aagawan. No? So, ang posisyon, ang new agreement ay kabahagi din nung napagkasunduan ni Presidente Marcos at ni President Xi nung sila yung nagkita sa Amerika. No? Sa Amerika pa sila nagkita. Hindi, sa state visit pa pala. No? Sa state visit na kinakailangan ma-de-escalate yung tension dyan sa West Philippine Sea. At ang pamamaraan nga na nakita nila is yung ganitong code of conduct na ililimitahan nga sa tubig at sa pagkain. Now, alam mo, merong isang post yung tagapagsalita ng AFP. Ewan ko kung nakita yan ng ating technical, no? Pero maya-maya siguro i-forward ko itong post neto. At matapos matapos itong new model at ito po'y Enero, nagkaroon ng delivery ng pagkain na tubig. Ang sabi nung tagapagsalita, spotless ang naging delivery, okay? Yung resupply mission. Ito po ay February. Kaya lang, less than 24 hours, tinanggal ng spokesperson ng hukbong sa datahan. Bakit? Kasi merong gustong umalis sa ganyang kasunduan dahil ayaw nila ng kapayapaan. No? At ang nangyari nga po is yung pagdating na ng Pebrero, nagsimula na naman yung sigalot kasi hindi na sinunod yung kanilang new model. Pero malinaw po yan, ha? Ang new model po, ipinasok ng administrasyon ni PBBM. Ayun itong sinasabi nila, tanging presidente lang po pwede pumasok sa kasunduan. Hindi po. Now, ang nakasaad po sa Vienna Convention on the Law of Treaties, pero ang mga tratado po, mga treaties, dapat nakasulat, ay kinakailangan merong full powers yung nagde-negotiate. So, mali po yun na tanging presidente lang po pwedeng pumasok sa mga kasunduan. Hindi. Basta sila po ay authorized. Okay? Now, at saka isa pa, itong new model nito, gaya ng gentleman's agreement, ay verbal, hindi nakasulat.
Ang sabi ng aking informante, sa telepono daw sila nag-discuss. Kaya nga nakapagtataka itong alegasyon ng wiretapping kasi alam naman natin, o at least sa larangan ng international law, pwede naman talaga magkaroon ng record. At yan po ay standard operating procedure sa mga bansa na nakikipag-usap, na nagkakaroon sila ng mga transcript, no? O kaya summary kung ano yung mga pinag-usapan. So ito parang po ay usapan sa telepono. At wala pong daw wiretapping dahil di umano ay alam ng isa't isa na nagre-record sila dahil parte naman ang side ng Pilipinas ay re-record. Ang tanong, sino kaya ang naghimasok at sinabing ayaw natin dito sa new model? Dahil bantayan ninyo, Marso pumutok na yung agreement ng Gentleman's Agreement. Dahil nga ako ay nagpa-interview dito sa SMNI at linabas ko na bakit tayo nagkakagulo ngayon dyan sa ayungin na yan? Dati-rati naman may pamamaraan para tayo ay maging mapayapa, no? At yun nga yung agreement na status quo, na walang galawan, no? So, meron talagang gusto na guluhin ang relasyon ng Pilipinas at ng China. At ako'y namumulitik lang, sasabihin ko, kayo nagbenta ng Pilipinas. Pero ngayong alam ko na kung ano yung sinabi ng new model, wala pong binentang soberenya dyan, wala namang binenta ring sovereign rights. Ang meron lang is yung pagkakaroon ng kapayapaan na obviously may mga quarters ngayon dyan sa ating gobyerno na ayaw ang kapayapaan sa China dahil gusto nga nila magkagulo, no? In the hope na si Uncle Sam, mga Amerikano, ay sasaklolo sa atin. Ako naman, paulit-ulit ko na sinasabi yan, no? Sana totoo, sana true. Pero ang aking natutunan sa kasaysayan, ang mga Amerikano nagsalita na, panahon pa ni Henry Kissinger. Hindi nila kinikilala yung ating titulo sa pinag-aagawang mga isla dyan sa West Philippine Sea. At number 2 ay hindi rin sila naghihimasok sa ganyang agawan. Sa kanila lamang ay yung kalayaan na maglayag dyan sa South China Sea dahil yan po isa sa pinaka-importanting trading route sa buong daigdig. Halos lahat ng kalakala, kasama na ang langis na papunta po ng Asia at ng Amerika, dyan dumadaan dahil napakalayo kung via Europe sila dadaan, no? From the Middle East. So sa akin po, pag-aralan kung ano itong new model, ano ang nais makamit ng new model at tignan kung ito nga ay epektibo. Pero ngayon kasi, nagkakaroon ng pandin lang yung Gentleman's Agreement nga na sa Kongreso isinapubliko na kauna-unang panahon ni Secretary Delfin Lorenzana. Ini-insist nila, ito ay secret agreement. Anong secret? Nalathala yan sa periodiko, no? At ito nga, no, release na yung transcript. Standard po yan sa lahat ng pag-uusap ng mga representante ng gobyerno na nagkakaroon ng recording at nagkakaroon po ng transcript. Now, sabihin na natin wiretap. Kapag sinabi mong nag-wiretap, totoong nagkaroon ng kasunduan. Hindi nyo ba naisip yun? Hindi naman po pwedeng, hindi totoo yan. Wala kami ganyang usapan. Pero winartap kami. Nung winartap nyo, kung wala kayong kasunduan, hello naman, no? Either merong kasunduan or wala. At dahil sinasabi nyo na wiretap, nagkaroon talaga ng kasunduan. Kaya lang nga, ngayon gusto nyong umalis dyan dahil gusto nyong magkagulo nga sa panig ng Pilipinas at ng China. No? So mga partners, maraming pa raw malalabas dyan kapag nagpatuloy pa itong ganitong usapin, no, na ang gulo-gulo. Now, lumalabas talaga na ang pumasok dito at ang nakipag-negotiate ay si Westcom Chief na ngayon po ay nag-leave. So sa tingin ko po, kung magkakaroon ng investigasyon sa mga kasunduan sa panig ng Pilipinas at ng China at kung ito nga ay labag sa saligang batas, abay mas importante na pag-usapan itong new model. Dahil ba't mo papag-uusapan ang nakalipas na agreement ng isang presidente na wala na sa poder, na hindi na makakaapekto sa ating mga sinasabing titulo o di naman kaya mga sovereign rights. No? So sige po, bring it on! Pag-usapan lahat ng kasunduan. Pero nakaka-intriga talaga is itong new model. Bakit ipinasok? Bakit itinatanggi ngayon? At sino ang nasa likod ng pagtangging ito? Dahil ako, partners, ayaw ko ba, bale-balentehin nyo pa rin, hindi ako maniniwala na ang hepe ng AFP Westcom ay papasok sa kasunduan na wala siyang otoridad. Kapag sinabi niya na meron siyang authority, naniniwala ako doon na meron siyang authority. At uulitin ko po, ang importante sa isang kasunduan ay hindi kung sino ang pumasok. At sinasabi nila, tanging presidente lang. Hindi mo totoo yan. Kayo naman, mga taga-DFA. Pwede ba? Ang importante ay meron silang otoridad. Now, kapag nakasulat ang agreement, kinakailangan ipakita rin yung nakasulat na full powers na tinatawag. Yun yung prueba
na mayroong kapasidad at may personalidad ang isang tao na pumasok sa usapan sa ngalan ng Pilipinas. Totoo, kapag walang otoridad, that is null and void. Pero yun nga po, AFP Westcom Chief, walang otoridad, galing sa kanyang amo na DND, galing sa NSC at galing sa Presidente, hindi po ako maniniwala dyan. Dahil alam naman natin na ang jurisdiksyon ng Westcom ay kasama yung pinag-aagawang teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Anong tingin nyo mga viewers? I-text nyo po sa amin ang inyong mga palagay. Facebook, sa Rumble, sa YouTube, at sa Twitter. Attorney, sinasabi ng naturang pag-uusap, no, na may transcript ay naganap January 2024. January nga daw, So yes. marami ng mga ganap niyan, 'di ba? Diyan sa South China Sea. Pero ang sabi nga ng militar, likely ano daw 'yan, deepfake kung maglalabas ng audio clip. Pero parang hindi yata sila nag-usap ng kanilang DND chief kasi kay DND chief wartap. Hindi ko maintindihan kung deepfake or wiretap. Alam mo, kapag wiretap, nangyari nga. Kapag deepfake, hindi nangyari. Now, alam mo, ang maganda talaga, ito pakita natin yung tweet ng tagapagsalita ng AFP. At kung po pwede, tawagan natin. Bakit niya binura after 1 hour? Yung kanyang anunsyo, no? So, nakapagtataka, no? Pero mamaya, pag nag-break, ipapakita ko po, no? Attorney- Ite-text ko sa ating technical nang mapakita ko ano yung tweet ng spokesperson. Ang sabi niya talaga, seamless daw ang nangyari. Yun nga. Resupply mission, no? Yan ay naganap, attorney, Pebrero na. Pebrero, Oo. eve ng Chinese New Year. Yes. Yun yung naging unang successful Oo, na resupply mission. Na walang kontrobersiya. Walang kontrobersya. Eh, hindi ko After ma- nitong pag-uusap Oo, nito. ngayon, hindi ko maintindihan bakit gusto nilang magulo. Bakit merong gusto talaga magkagulo para tayo ikalad ka rin sa gera, no? Na meron namang mga napatunayan ng pamamaraan na bagamat hindi pa natin tuluyan na bibigyan ng solusyon itong hidwaan ito, meron namang mga mapapayapang mga pamamaraan. Diba? Pero, attorney, inahayag po ng pamahalaan na walang opisyal ng Marcos administration ang pumasok sa anumang kasunduan sa China kaugnay po sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Pakinggan po natin ang balitang ito ni Paul Montibon. Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs ang ipinalabas na pahayag ng gobyerno ng China kaugnay sa pinasok umanong kasunduan ng Pilipinas para sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal na bahagi ng pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Giit ng ahensya, walang dokumento o record ang pamahalaan sa sinasabing pakikipag-ugnayan nito sa bansang China kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Matatandaang kamakailan lamang ay sinabi ng Chinese Embassy sa Manila na nakipagsundo umano ang Armed Forces of the Philippines Western Command sa China ngayong taon para sa new model sa pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sinabi pa nito na ang bagong modelong ito ay inaprubahan ng pamahalaan ng Pilipinas kabilang na ang Department of National Defense. Pero sa kanyang pagharap sa media, mariing tinanggi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na sangkot ang DND sa anumang kasunduan sa China kaugnay sa new model sa Ayungin Shoal. Sa katunayan, isa sa mga hakbang na pinag-aaralang gawin ngayon ng kanilang hanay ang pagpapaigting sa operational security measures upang labanan nila ang mga maling ginagawa ng bansang China. Naniniwala si Defense Secretary Teodoro na may nilabag ang China sa tahasang pag-record ng isang pribadong pag-uusap sa pagitan nila at ng umano'y military official kaugnay sa isang kasunduan sa West Philippine Sea. Ito ay kung may katotohanan anya ang ipinakakalat ng China. Bagay na ayon kay Teodoro ay isang paglabag sa batas ng Pilipinas dahil sa hindi nito pagdaan sa mga kinauukulang ahensya gaya ng Department of Foreign Affairs. Sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Samantala, nagpaliwanag naman ang AFP sa biglaang pag-leave ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos at sinabi na ang personal leave ni Carlos ay walang kinalaman sa pinalutang ng Chinese Embassy na kwento tungkol sa umano'y new model arrangement sa Ayungin Shoal na umanay silang ayunan ng Westcom sa pahintulot ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Pansamantalang humalili sa pwesto
ni Carlos sa Naval Education Training and Doctrine Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. at babalik naman daw sa pwesto si Carlos pagkatapos ng kanyang personal leave na nagsimula nitong Martes. Para naman sa National Security Council, itinanggi rin nila ang pahayag ng China kasabay ng pagtawag sa impormasyon bilang isang absurd, ludicrous at preposterous o walang rason para paniwalaan ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Yan ang nakakapagtaka, wala raw rason para paniwalaan ito pero meron transcript at merong nag-leave na hepe ng Westcom. Ano ba naman kayo, no? Tanggapin nyo na pumasok sa usapan itong si Westcom Chief Carlos. Ang issue was si authorized. Well, tignan natin, yan ang dapat talagang imbestigahan ng Kongreso kung sino talaga nagbigay sa kanya ng otoridad. Totoo naman, lahat ng agreement, hindi kinakailangan papasukin ng ang presidente, pero kinakailangan yung mga nakikipag-usap, merong authority. Now, kaya ako nagdududa na talagang palusot lang yan na wala raw ganyang agreement. Kasi nga, pagdating to sa authority ng Westmin, ng Westcom, alam nyo, pag meron talagang actual gera, kinakailangan bang tumawag ka sa presidente para yung makikipag-usap kung magkakaroon ng temporary halt or cessation of hostilities para mailabas ang mga sugatan, kinakailangan ma-aproban pa ng gobyerno? Yan ba sinasabi ng DFA na walang kahit anong kapangyarihan ang mga ground commanders kapag nagkakaroon ng hidwaan para kausapin yung kalaban at kinakailangan meron pang authority ng presidente at meron pang nakasulat na full powers? Parang hindi Kasi pinag-uusapan lang naman mga routine na pangyayari doon sa jurisdiction ng Westcom. Ito po yung tweet na matapos ang new model, itong si Colonel Padilla ay nagsabi, babasahin ko po ha, "Mission accomplished. Today, we executed a flawless rotation and resupply operation for BRP Sierra Madre. Teamwork, precision, and dedication at its best." So ito po yung tweet niya na nawala after 1 hour. Pero nailathala ng halos lahat ng mga media. Oo nga Merong nalathala balita, may Kaya artikulo. ito na naman sila. Hindi totoo yan may agreement. Nalathala nga no? Maraming Hindi ko artikulo. maintindihan talaga kung bakit ganyan, no? So anong tinatago ninyo? Dahil unang-una, gusto nyo bang mapahiya si Presidente Duterte doon sa gentleman's agreement na ipinasok din pala ng BBM administration? Ano yung sabi ni Presidente? I'm horrified. Horrified ka. Yung pala, pumasok ka rin sa ganyang agreement. Hindi namin sinasabing masama yung agreement na yan. Ang sinasabi nga namin, yung agreement na yan, para mamanage nga yung dispute. Pero ewan ko ba't naguhugas kamay sila at ngayon sinasabi wala kaming ganyang ginawang agreement dahil gusto nilang pasamain ang imahe ng dating Presidente Duterte. Nako, Mr. PBBM, di na po kandidato ang ating dating Presidente. Tapos na po siya. Pagod na po siya. Nako, ang kanyang papel ngayon, yayo sa kanyang apo sa tuhod. So wag po kayo mag-alala, hindi niya kayo lalabanan sa kahit anong eleksyon. Sa inyo na yan, kung tatanungin niyo si dating Presidente Duterte. Pero ang dapat isipin natin, ano bang nakakabuti sa bayan? Yung patuloy na hidwaan at matapos nyo naman baliwalain itong new model ay nagkaroon na naman ng water cannon incident na bagamat matatapang ang salita ninyo, kasama na ni Tariela, ay baka naman pala kayo mga tikum pagdating sa water cannon. Hahayaan nyo na lang ma-water cannon ng mga Pilipino. So ang conclusion ngayon, kung ayaw nilang aminin itong new model at gusto nyo talaga magkagulo, Pilipinas talaga ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng hidwaan at mapalala ang hidwaan. Dahil at least kung talaga namang I have no doubts. Nandyan talaga yung agreement na yan. Hindi para pasukin yan ng Westcom chief na wala siyang otoridad, no? Please lang. General yan, no? Hindi naman gagawa yan na magdidesisyon na siya lang dahil alam niyang napakainit ng issue ng Philippines at China at ng West Philippine Sea, no? Sentido komun yan. Hindi yan gagalaw na parang siyang presidente. Alam mo naman, sundalo, sumusunod lang po yan. Siya pa ay general. Pero hindi yan nagdidesisyon ng kanyang sarili. No? Ayan po ang transcript. Bakit yung sasabihin sinungaling, walang ganyang agreement? Ano bang gusto nyo mangyari? Na tuluyang magbombahan tayo? Tuluyang mukhang kawawa yung mga Pilipino natin na binobomba? Pero ang tingin ko, motivasyon. Kasi nga, kung aaminin nila itong new model, abay,
parang-pareho din naman yan dun sa mga pinasok na kasunduan, hindi lang ni Presidente Duterte, pati pa ni Presidente Aquino pagdating dyan sa mischief, sa Ayungin, Sean. Attorney, nakalagay dito na magta-transport lang, batay sa kanilang napagkasunduan, batay dito sa transcript, will transport food, water, or humanitarian subsistence. Tapos kinonfirm yan ng Westcom, which is yan yung laging iginigiit, di ba, ng Chinese government na ang Pilipinas daw ang hindi sumunod doon sa naging usapan na nagdadala ng mga materyales na okay lang naman sana pagkain. Di ba? Lagi niyang inuulit na yan. And bago daw sila mag-transport doon, magbibigay ng 2 araw na notification ang Pilipinas sa China. Yun nga lang ang agreement nila Isang barko, tapos pagkain, tubig, and humanitarian na goods. At pangatlo, 2 days notification lang naman, hindi consent. Kasi hindi natin hinihingi ang kanilang pagpayag. Mag-notify ila, hoy, magdadala ako dyan. Okay, ganun lang yun. Pero whether or not a-approval nila, walang approval. Dahil alam natin na ito nga po ay it's a means of managing the dispute para hindi na lalong lumala. Ngayon, bakit nila tinatanggi? Pero attorney, batay nga dito sa transcript nga sa pag-uusap sa pagitan ng AFP Westcom chief at ng Chinese diplomat. Abay, sinasabi dito ng Chinese diplomat, and I quote, last, of course, this proposal has been approved by, may naka-blanco attorney, mukhang presidente General natin Browner, yan. Secretary Guibo, and Secretary Anyo, and kinumpirma mismo ng AFP Westcom chief, this is correct. I confirm that also. Paano yan? Kung talagang walang otoridad, di dapat sibakin itong Westcom chief na ngayon ay naka-on leave. Pero imposible po na isang sundalo gagalaw at papasok sa ganitong kasensitibong... Alam mo, hindi naman siya sensitibo Bakit? Ayun nga, sabi ni Colonel Padilla, flawless, di ba? Ang word na ginamit niya is flawless, di ba? Flawless ba? Tama ba yung text na... Tama. Flawless ang Mission sinabi accomplished. niya. Di ba? Bakit ayaw natin ng ganyan? Ang gusto natin, nagkakaroon palagi ng hidwaan pag nagdadala doon ng pagkain at ang tubig. Kaya naman pala. Bakit? Yes, Diba? yun. Tama. Tama ka, Admire. Galing mo talaga kahit kailan. At Jade, ikaw ha. Benta ako ng benta sa'yo. Hindi ka na pa pala pwedeng ibenta. Ibang topic yan. Ikaw pala ay... anyway, hindi na, Focus tayo mamahanga lang ako kay Admar. Huwag kang malihis. Kasi minsan ang dami kong mga sinasabing salita. Pag nagsalita si Admar, ay oo nga, sandali lang, nakuha na niya yung thought. Kumbaga, ako, dami-dami pang mga salita. No? Walang water cannon dito. Kaya naman pala. Kasi ang purpose natin kung bakit tayo pumupunta doon sa Diplomasya, Ayungin pag-uusap. ay magbigay ng pagkain. At bakit walang kailangan water magkaroon ng pagkain? Dahil kung hindi, baka mapaalis doon yung ating kasundaluhan. Dahil mamamatay sila ron. Di lalo tayo nawalan ng presensya doon. So tama po si Admar. Kaya naman palang gawin yun na mapayapang pamamaraan. Napatunayan na dito sa new model na tinatanggi nila ngayon. Ngayon, mga kaibigan, pustahan tayo. Sino yung pangalan na tinanggal? Dalawa lang yan. Either presidente mismo or Secretary of Foreign Affairs. Pero tingin ko, presidente mismo yan. Presidente? Presidente di ba meron mismo tayong yan. dalawang, di ba tayo meron dalawang Oo presidente? nga pala, kaya sila not valid kasi hindi tunay na presidente ang nag-authorize. Hindi nagpaalam. Hindi nagpaalam. Sabi kasi ni Westcom, nagpa-passion show po Kaya hindi namin madisturbo. Pwede rin Ang ba sabi, Tariela? hindi po pwede dahil nagpa-passion show ba, no disturbing daw. Yan, hindi tuloy nakuha ang concept. BC. Kaya ngayon, galit na galit sila. Naku, nabalita ako na yung presidente yun, nung pumasok sa isang kontrata rin ang ating presidente di umano. So kumbaga, inupakan daw. Naku, ewan ko, nagkaroon ng upakan. Hindi ko alam kung sino yung nag-upak at sino yung inupakan. Ewan ko ba? Pero attorney, after nun, di ba nagtanong ang ating pamahalaan doon sa Chinese embassy, totoo ba na meron kayong ganitong kasunduan yung sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration? Sinabi, merong ganyan na kasunduan. Agad nagsabi agad ng Malacanang, tingnan nyo,
Nagsabi na mismo ang Chinese Embassy. Ngayon, meron namang sinabi ang Chinese Embassy, ayaw namang maniwala. Pinabubulaanan naman ngayon. No? Oo. Hindi naman po pwedeng selective kayo. Do, Tama. na kapag gusto nyong lumabas na Sa pabor sa napakasama ni Presidente Duterte, wow, kita nyo, Chinese Embassy na nagsabi. Ngayon sinasabi niya, ganun din ang agreement namin kay Marcos. Ay, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ito ngayon, attorney, di ba, sinasabi na ipapatawag kayo ng mga dating opisyal ng Duterte administration. Magiging ano pa ba yun? Relevant pa ba? Or mas maganda ito ang imbestigahan kung meron bang ganito na pangyayari? Well, tingin ko, mawawalan ng kredibilidad ang ating mga mababatas kung ang papatawag lang ay ako at si Presidente Duterte at hindi papatawag si General Carlos. Di ba? Dahil, at saka, ayun, sasabihin nila, wala kaming kinalaman dyan. Kasi hindi nga sila nag-negotiate. So kung ikaw ay abogado, gaya ni Secretary Gibo, at sasabihin mong, wala akong kinalaman dyan, well, totoo siguro in the sense na hindi siya nakapag-negotiate. Wala siyang personal knowledge. But as to whether or not itong si Carlos was authorized, at sabihin na natin, si Carlos talaga yan, kasi nasa transcript, si Westcom Chief, no? Talaga namang, yun ang issue of evidence, no? Pero yun nga po, ang sundalo hindi gagalaw nang wala pong otoridad ng kanyang mas nakakataas. Ika nga yung chain of command niya. Usapin pa ba yung wiretapping dito? Or separate issue yan? Ang mahalaga, kung ito ba ay totoo, legit, authentic, itong transcript na ito? Well, una-una, sabihin natin may wiretapping, ano magagawa ninyo? Foreign diplomats yan. Immune from jurisdiction of the Philippines. Meron silang diplomatic immunity. Absolute! Kahit So wala kayong gawin yan. Miski nga pumatayan, hindi sila mapaparusahan kung sila ay diplomatic agent. Nako. Yan po ay rinirecognize ng buong daigdig sa larangan ng international law. Pero number two, I doubt kung it was not authorized. Kasi I'm sure, pati ang Pilipinas, rinecord yan. Dahil ang kasunduan daw ay sa telepono. Mga partners, sino na naman ang aking, kung merong puting ahas, si Maharlika? Anong tawag Informant natin mo. sa atin? Informant. Ayaw ko naman na Confidential itim. Informant. Confidential informant na lang. Kasi uso yan ngayon dahil sa Well, drug issues. uso ang mga confidential informant. Sino ang aking confidential informant at bakit ko nalaman na sa telepono? Pero matatawag mo ba yung gentleman's agreement? Kasi walang permahan eh. Ay, lahat naman yan, Verbal lang gentleman's agreement eh. Dahil ang assumption mo, gentleman ka, natutupad ka, di ba? O, yun naman pala eh.